Sa iba pang balita, nanawagan ng COMELEC sa lahat ng kandidato sa darating ng midterm elections na tigilan na ang pagsasagawa ng mga political gimmicks. Inihag ito ng COMELEC matapos mapaulat ang umunoy pagpaparaffle ng isa pang kandidato sa pagkasenador. Alamin natin ito sa ulat ni Noel Perfecto. Muling pinalalahanan ni COMELEC Chair Sixto Brillantes ang lahat ng mga kandidato para sa national at local elections na mag-ingat sa pagpapatupad o pagsasagawa ng mga gimmicks sa kanilang mga pulong o rallies para makahikayat ang mga botante at makakuha ng suporta sa darating na midterm elections. Ayon kay Chairman Brillantes, maaari itong maging dahilan ng kanilang qualification sa automated elections sa Mayo at pwede rin namang magamit ito sa pagtanggal nila sa pwesto kahit na manalo pa ang mga ito sa darating na halalan. Maliban pa dito, aniya, maaari rin silang maharap sa kasong paglabag sa election law. We have to investigate. Ito maliwanag na nakikita natin kung ano nangyari. But we cannot make any legal conclusion. It involves the disqualification of a candidate. It involves his criminal prosecution, possible criminal prosecution. We'll give him all the chance. In fact, we're already nagiging defensive na kagad kandidato. Ito'y matapos na isa pang kandidato para sa pagkasenado ng United Nationalist Alliance o UNA ang nakuna ng isang TV network habang naging pagpulong ito sa isa ring grupo ng mga political parties na naghayag ng premyo sa isang paraffle kapalit ng monetary consideration. Ang naturang kandidato ay si dating Senador Ernesto Maceda. Matatandaan na una nang pinaimbestigahan ng COMELEC ang balitang pagbibigay ng premyo ng iPad ng isang senatorial candidate ng Liberal ng Twitter kapag nakumpleto ng maayos ang isang kasabihan. Nakilala naman ito na si dating Senadora Jamby Madrigal. Niliwanag naman ni Chairman Brillantes na ito'y kanyang pinaimbestigahan sa Legal Department ng COMELEC upang matukoy kung may ebidensya nga para masampahan ng kaso ng dalawang re-electionists. It is our obligation. We can defend what our statements say. We saw something, it looks like there's something wrong, it's our duty to investigate. But that's it. Investigate. We will not make conclusions yet. Doon naman sa nais magkaroon ng gun ban exemption, sinabi ni Brillantes na mahalaga na mga kompletong requirements ng mga ito at mag-ingat sa mga sindikato ng namemeke ng mga gun ban exemptions. As chairman of the gun ban, I have never, used my office, to harass people. If we deny applications, then it is because some requirements were not complied with by the applicants, or they are not qualified to be given that exemption. Para sa Television ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.